Inilarawan ito bilang isa sa pinakamagulong sandali sa Indonesia sa loob ng mahigit 20 taon. Mga protesta, matitinding sagupaan, umano'y kalupitan ng pulisya, kaguluhan, pambobomba, gamit ang apoy at pandarambong. Nasusunog ang Indonesia, sinilaban ang mga gusali ng parlamento. Maingay ang kalsada sa mga tinig ng protesta. Nagbabanggaan ang water cannon at apoy. Bumabagsak ang bato sa riot shield. Nangangatog ang Jakarta. May mga namatay, nasirang tahanan, at nilimas na mansyon ng mga politiko. Sa una, parang napakabilis ng lahat ng nangyari. Pero sa ilalim ng lahat, matagal nang naiipon ang galit hanggang sa sumabog ito na parang lava. Hulaan mo, isang anime na bungo ang naging simbolo ng protesta sa Indonesia. Iwinawagayway ang bandila sa bawat sulok. Hindi na lang simbolo ng anime na pantasya, kundi sigaw ng kalayaan ng mga pirata. Kalayaan mula sa pinakamasama na ipinapackage bilang pinakamaganda. Pero bakit biglang sumiklab ang mga Indones sa parang apoy? At ano ang hinihingi nila? Ngayon, madalas pigilan ng YouTube algorithm ang mga usaping protesta at karahasan. Kaya malaking tulong ang pag-like mo sa video. Salamat! Noong 1976, isang 26 anyos na tenyente ang ipinadala sa Timor para hanapin ang leader ng kilusan para sa kalayaan ng Timor, si Lobato. Matapos ang 2 taon, napatay ng unit ng tenyente si Lobato at ipinadala ang kanyang pugot na ulo sa presidente ng Indonesia bilang patunay ng kanyang pagkamatay. Ang tenyente ay si Prabowo Subianto, kasalukuyang presidente ng Indonesia. Noong 1978, habang may malawakang protesta laban sa rehimen sa Indonesia, pinangunahan ni Prabowo ang pagdukot, pag-aresto, at pagpapahirap sa mga aktivista, kung saan 22 ang nawala at di na natagpuan. Ngunit hindi iyon naging sagabal para maging presidente siya ng Indonesia. Noong 2024 naging ika-8 presidente ng Indonesia si Prabowo Subianto. Bago maupo si Prabowo, nagbigay ang partido niya ng 5 pangakong nakaakit sa milyong-milyong Indones. Para sa ilan, matatag siyang tao na nangakong magdadala ng katatagan. Para sa iba, kontrobersyal siya at may madilim na nakaraan. Ngunit hindi lang siya ang dahilan, kundi ang apoy na kanyang pinasiklab. Una niyang ipinangako na pasisiglahin ang paglago ng ekonomiya. Itataas ito mula 5% hanggang 8% sa pamamagitan ng paggamit ng malawak na likas na yaman ng Indonesia at pagtutulak ng mga bagong industriya. Pangalawa, nangako siyang gagawing sapat sa pagkain ang Indonesia para matapos ang pagdepende sa mahal na import. Bilang kalihim ng tanggulang pambansa, inilunsad ni Prabowo ang kontrobersyal na food estate project na ginawang taniman ng kamoteng kahoy ang mga dating latian. Ngayon, nangako siya na palalawakin pa ito ng 3 milyong ektarya na ilalaan para sa palay, mais, at soybeans para mailarawan. Kasing laki ito ng Belgium. Pangatlo, nangako siyang babawasan ang pagdepende ng Indonesia sa imported na krudo sa pamamagitan ng mas maraming palm oil sa biodiesel. Ang Indonesia, sa katunayan, ang pinakamalaking producer ng palm oil sa buong mundo. Target niya, gawing 50% ang halo ng palm oil sa biodiesel sa 2025 mula 35% ngayon. Pang-apat, nangako siyang halos dodoblihin ang kita ng gobyerno mula 12% hanggang 23% ng gross domestic product gamit ang bagong teknolohiya nang hindi nagtataas ng buwis. At sa huli, ang pinakamalaki at pinaka-emotional na pangako, ang 28 bilyong libreng nutrisyong pagkain na programa na layuning magbigay ng pagkain sa 83 milyong bata at mga buntis na babae. Isang matapang na plano para labanan ang isa sa pinakamabigat na suliranin ng Indonesia, malnutrisyon. Mahirap paniwalaan na ang isang planong tunog napakabuti ay nauwi sa pagkagalit ng milyon-milyong Indones at may tamang dahilan. Sa simula, parang maganda ang libreng pagkain na programa, pero malungkot talaga ang totoong kalagayan. Hanggang Marso 2025, 238 milyong Indones ang opisyal na mahirap. Pero kung susukatin mo ang kahirapan base sa pamantayan ng World Bank, yung mga nabubuhay sa mas mababa sa dolyar, 6.85 kada araw, talagang nakakagulat ang totoong bilang. 1,719 milyong tao o mahigit 60% ng populasyon. Ang kahirapan ay nagpapalala ng tahimik na epidemya, kung saan halos 1/4 batang Indonesian na wala pang 5 taon ay bansot dahil sa malnutrisyon. 1 sa 4 na tao ay anemiko.
Malnutrisyon ng bata at ina ay sanhi ng halos kalahati ng pagkamatay ng mga bata sa bansa. Sa madaling salita, hindi na kayang balewalain ng Indonesia ang dami ng batang namamatay dahil sa malnutrisyon. Kaya nang mangako si Prabowo ng libreng masustansyang pagkain, hindi lang ito kampanya, kundi pag-asa. Ang mga magulang, guro, magsasaka, at buong bansa ay naniwala sa planong ito. Ngunit dumating ang mahirap na realidad ng pamamahala dahil lahat ay kailangan ng pera. Ipinahayag ng pamahalaan na magbabawas sila ng gastusin sa mahahalagang sektor para pondohan ang libreng masustansyang pagkain. Sa halip na kasaganaan, lalo pang pinalala ng mga bawas na ito ang lumalalang krisis sa gastusin sa pamumuhay. Dahil umabot sa 16% ang youth unemployment, pinakamataas sa 3 taon na galit ang mga kabataan. Nakagugulat ang datos. Bumaba ng 80% ang budget ng kagawaran ng pampublikong gawaing bayan, kaya naparalisa ang pagpapanatili ng infrastruktura. Bumaba ng halos 20 trilyong rupya ang pondo ng kagawaran ng kalusugan, isa sa pinakamalaking bawas sa kasaysayan ng Indonesia. Lalong lumala ang sitwasyon ng mahigit 400 batang mag-aaral sa Indonesia ang nagkasakit matapos kumain ng libreng pagkain sa paaralan. Lalo pang nagalit ang mga mamamayan. Kumalat ang epekto nito sa lahat ng dako. Sa kagawaran ng ugnayang pangkabuhayan, pinapatay ang mga ilaw kahit may trabaho para makatipid sa kuryente. Pinaglimita ng pambansang aklatan ang oras ng operasyon. Kanselado na rin ng kagawaran ng pananalapi ang 2,025 ministerial scholarship. Inilipat ng kagawaran ng mas mataas na edukasyon ang pondo ng pananaliksik mula inobasyon patungo sa susuporta ng programa ng pagkain sa paaralan. Nagdulot ng matinding galit ang mga pagbawas na ito sa mga estudyante sa kolehiyo na nagsabing magpapamahal ito sa edukasyon habang binabawasan ang mga scholarship. Noong Pebrero 17, libu-libong mga estudyante ang lumabas sa mga kalsada upang magprotesta laban sa mga pagbawas sa budget na ito. Tinawag ang kilusan na madilim na Indonesia. Isang malinaw na pagtutol sa pangako ng Pangulo na tinatawag na Gintong Indonesia. Noong Pebrero 20, naabot na ang rurok. Daan-daang libong estudyante ang nagmarcha sa Jakarta at iba pang lungsod. Ito ang unang bugso ng protesta sa Indonesia. Binalwala ni Pangulong Prabowo ang galit nila at iginiit na kailangan ang mga bawas para sa kinabukasan ng ekonomiya. Hindi pa sapat ang isang pagkakamali. Nagkamali pa sila ulit. Noong Marso ng 2025, nagpasa ang parlamento ng Indonesia ng isang batas na nagdulot ng pagkabigla sa buong bansa. Pinalaki nito ang papel ng militar sa gobyerno at binawi ang mga reformang naglalayong ilayo ang sundalo sa politika. Pwede nang magsilbi ang aktibong opisyal ng militar sa 14 na sibilyang institusyon mula sa dating 10. Tinaasan ang retirement age kaya mas matagal sa pwesto ang mga general. Para sa maraming Indons, parang dati na itong nangyari. Ang militar na kumokontrol sa seguridad at buhay sibilyan ang naging gulugod ng autoritarian at mapanupil na pamumuno ni dating Pangulong Suharto. Narito ang twist. Ang dating manugang ni Suharto na si Prabo na inakusahan noon ng pagdukot sa mga aktivista sa huling araw ng rehem ay naging presidente na ng Indonesia. Sa unang serbisyo militar, inaresto at pinatay ng unit ni Prabowo si Nicolao Loboto, leader ng kilusan para sa kalayaan ng Silangang Timor. Ang kanyang pugot na ulo ay dinala kay Pangulong Suharto. Sa pagtanggap niya, sinimulan ni Prabowo ang mahabang karera na puno ng kapangyarihan, ambisyon at paratang ng kalupitan. Bilang isang general noong pananakop ng Indonesia sa East Timor noong dekada 1980 at 1970, nag-organisa siya ng mga grupo ng mga mamamatay tao na may takip ang muka upang takutin ang mga sibilyan na konektado sa pakikibaka para sa kalayaan. Sinasabing sangkot din siya sa isa sa pinakamadugong pangyayari ng digmaan, ang Carares Massacre, kung saan 300 Timorese, karamihan sibilyan, ang pinatay ng espesyal na puwersa ng Kopassus. Noong 1976, ipinadala siya sa kanlurang Papua na may labanan sa pagitan ng Free Papua at hukbong Indonesian. Gumanti ng atake ang unit ni Prabowo at sinunog ang mga baryong pinaghihinalaang sumusuporta sa separatista. 2 taon pagkatapos, sa krisis pinansyal sa Asia, niyanig ng protesta ng mga estudyante laban kay Suharto ang Jakarta. Nagkampanya si Prabowo para dukutin, arestuhin, at pahirapan ang aktivista. 22 ang nawala. 13 hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Pagkatanggal ni Suharto, tinanggal si Prabowo sa militar dahil sa pagkakasangkot niya sa mga pagdukot. Sa loob ng maraming taon, kahit ang Estados Unidos na dating nagsanay sa kanya, ay hindi siya pinayagang makapasok sa kanilang bansa. Ngayon, siya na ang namumuno sa parehong palasyo ng Pangulo.
kung saan tuwing Huwebes ay nagtitipon pa rin ang mga pamilya para sa candlelight vigil. Naghihintay sila ng hustisya at pagbabalik ng nawawala. Dahil sa madilim at kontrobersyal na kasaysayan ni Prabowo na konektado sa autoritaryan na nakaraan ng Indonesia, marami ang nakikita ang kanyang pag-angat bilang pag-atras, hindi reforma. Para sa mga veterano ng kilusang demokrasya noong Suharto, hindi ito bagong simula kundi pagbabalik ng dating mga multo. Daan-daang aktivista ang nagkampo sa labas ng parlamento bilang protesta, nagbabala na muling hinihila ang Indonesia sa anino ng diktadura. Kita ang mga palatandaan ng galit. Milyon-milyong Indones ang nagagalit na. Karaniwang tinatangka ng matinong gobyerno na pakalmahin sila, pero kabaligtaran ang ginawa ng Indonesia. Noong Agosto 2025, tinaasan ng lokal na pamahalaan ang buwis sa lupa, kaya lalong nagalit ang mga tao. Sa buong Indonesia, sumiklab ang mga protesta. Isa ito sa pinakakitang-kita at delikadong pagsubok sa batang administrasyon ni Pangulong Prabowo Subianto. Sa Pati, gitnang Java, tuluyang sumabog ang galit. Noong Agosto, 13,000 residente, karamihan magsasaka, ang nagprotesta laban sa kontrobersyal na pulisya. Ang buwis nila sa lupa at gusali, PBP 2, ay biglang tumaas ng higit 250%. Noong 2024 nagbayad sila ng 100 at 79,000 rupiah lang. Noong 2025 dumating ang bill ng buwis na 13 milyong rupiah. Kahit nabawasan, 3-4 beses pa rin ang bayad ng mga pamilya kaysa dati. Para sa mga magsasakang pahirapan na sa mahal ng gasolina at pagkain, ito na ang sukdulan. Mas nagalit ang mga tao, hindi lang dahil sa buwis kundi sa kayabangan ng kanilang mga pinuno. Si Regent Sudewon ng partido ni Prabowo Nagarendara ay minaliit ang protesta at ng asar. Huwag lang 5,000 dalhin nyo 50,000. Hindi ako matatakot o magbabago ng pasya. Ang tapang na iyon ang nagpasimula ng lahat. Noong Oktubre 13,000 ang humiling ng pagbibitiw ni Sudewo at nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng pulis at tao na nauwi sa tear gas. 64 ang sugatan umatras si Sudewo. Inanunsyo ang balik buwis sa 2,000 at 24 at reimbursement. Ngunit huli na ang lahat. Sa mga tagapati, nawala na ang tiwala at gusto na siyang paalisin. Hindi lang sa Pati, sa Bone Regency, South Sulawesi, tumaas ng 300% ang buwis sa ari-arian, kaya nag-aklas ang mga estudyante. Sa Kiriban, West Java, tumaas mula 150 hanggang 1,000%, kaya libo-libo ang nagprotesta sa kalsada. Sa Jambong at Semarang, lumaganap ang galit kaya inutusan ng kagawaran ng interior ang mga lokal na pamahalaan na itigil ang pagsakal sa mamamayan. Sabi ng mga analista, hindi lang ito kasakiman ng mga lokal. Dahil binawasan ng Jakarta ang pondo para sa mga pamahalaang panrehiyon, kakaunti na lang ang pagpipilian ng mga gobernador at alkalde, kundi taasan ang buwis para makaraos. Ang pagbagsak ng pondo mula sa sentral na pamahalaan ay direktang ipinasa ang pasanin sa mga karaniwang mamamayan. Noong Agosto 17, 2025, ipinagdiwang ng Indonesia ang ika-80 anibersaryo ng kalayaan mula sa mga Olandes. Tuwing araw ng kalayaan, ipinagdiriwang ito ng mga tao sa pagwagayway ng watawat. Ngayong taon, may mga nakita pa ring watawat pero hindi na ng Indonesia. Sa halip na parada ng pagkakaisa, isang kakaiba at hindi inaasahang watawat ang nagsimulang iwagayway sa buong bansa. Isang watawat ng pirata. At hindi lang basta-bastang watawat ng pirata. Ang bungo at butong krus na may sombrerong dayami ay pinasikat ng anime na One Piece. Sa serye, ang watawat ay pag-aari ni Monkey D. Luffy na nangangarap maging hari ng mga pirata. Simbolo ito ng pag-asa, kalayaan, at pag-aaklas kontra paniniil. Sa Indonesia, nagbago ang kahulugan ng watawat. Sa ilalim ng Meraputi, ang pulang-puting watawat ng Indonesia, naging sagisag ng protesta ang bungo na may sombrerong dayami. Isang sarkastikong sigaw ng pagtutol laban sa tumataas na presyo, matinding kawalan ng trabaho, at isang pamahalaang lalong nakikita bilang autoritaryan at walang kakayahan. Nagsimula ito sa maliit. Unang iwinagayway ng mga super ng truck ang watawat bilang protesta sa bagong regulasyon na nagbabawal sa sobrang bigat ng mga sasakyan. Kung doon lang natapos, baka nakalimutan na. Nagkaroon ng bawas sa budget, malawakang tanggalan ng trabaho, at lumabas ang batas na nagpapalakas sa militar. Kumarat agad ang bandila na parang apoy sa gubat. Nasa lahat ng dako ito, ipininta sa mga bahay, idinikit sa mga motorsiklo, isinabit sa mga bangkang pangisda. Iwinawagayway mula sa mga sasakyan,
At kahit sa mga rally ay kasabay ng pambansang watawat na iwinawagayway. Para sa kabataan, satira ito. Para sa mahihirap, paghihimagsik ito. Para sa iba, malinaw ang mensahe, sawa na ang Indonesia, at ito'y kitang-kita sa mga numero. 16% na ang youth unemployment, isa sa pinakamataas sa Timog Asya. Ayon sa survey, 58% lang ng kabataang Indones ang optimistiko sa ekonomiya ng gobyerno. Mas mababa kumpara sa 75% sa mga kalapit bansa. Umalis ang mga dayuhang mamumuhunan, nahihirapan ang mga pamilya, at unti-unting nawawala ang pag-asa. Hanggang kalagitnaan ng Agosto, halos online na lang kang galit. Nagtrending ang mga hashtag, kumalat ang video, at umalingaw-ngaw ang hinaing online. Sa kalsada, nagkalat ang mga grupo ng estudyante at unyon ng manggagawa, habang nananatiling malayo ang karamihan sa mga tao. At dumating ang pambabastos na nagpaalab ng galit sa mga tao. Pumipila pa rin ang mahihirap sa natitirang pagkain mula sa humihinang libreng programa ng gobyerno. Habang inilibing ng mga pamilya ang kanilang mga anak tulad ni Munting Raya, tahimik na binigyan ng mga mambabatas ang sarili nila ng 50 milyong rupiah o dagdag na 3,000 buwan ng allowance sa pabahay. Para mailagay sa tamang konteksto, ang gross domestic product per capita ng Indonesia ay nasa humigit kumulang 4,700 kada taon. Ang allowance na iyon ay halos 10 beses ng minimum na buwan ng sahod sa Jakarta. Sa mga mas mahihirap na probinsya, ito ay 20 beses ng karaniwang sahod ng isang manggagawa. Ayon sa Watchdog Group, may ilang miyembro ng parlamento na kumikita ng halos 200 at 30 milyong rupiah o dolyar 14,000 kada buwan, kasama ang lahat ng benepisyo. Para sa karamihan ng mga Indones, hindi ang eksaktong halaga ang masakit, kundi ang pagkakaiba. Noong Agosto 26, 2025, isang pangalan ang yumanig sa Indonesia Raya. Isang 4 na taong gulang na batang babae mula sa Sukukubumi, Kanlurang Java, na ang muka ay malapit ng lumitaw sa bawat screen ng telepono sa buong bansa. Namatay si Raya sa sepsis na lumala dahil sa malnutrisyon, pagkabansot, tuberculosis, meningitis, at palyadong libreng pagkain ng gobyerno. Nag-viral ang kwento niya. Ang kanyang pagkamatay ay naging simbolo ng naputol na mga pangako ng bansa. At hindi siya nag-iisa. Sa gitnang Java, noong parehong buwan, 365 na bata rin ang nakaranas nito. Ipinakita ng laboratory test ang panis na sangkap, maruming kalinisan, at sistemang lampas sa hangganan. Habang tumataas ang sahod at allowance ng mambabatas, na mas malaki pa sa kita ng karamihan sa mga Indones, may mga batang namamatay dahil sa kontaminadong pagkain na dapat sanay nagliligtas sa kanila. Ang pangalan ni Raya ang nagbunsod ng tahimik na galit tungo sa matinding pagkagalit. Hindi lang ito pagkadismaya, kundi pagtataksil na. Nangako ang gobyerno ni Prabowo na ipatutupad ang programa ng walang dagdag buwis at hindi pinuputol ang mahahalagang serbisyo. Ito ang kapal ng muka, ang kayabangan. Habang namamatay ang mga bata sa tuberculosis, malnutrisyon at bulating ikot, pinapataba ng mga kinatawan ng bayan ang kanilang bulsa. Nang harapin sila, hindi na itago ng ilang miyembro ng parlamento ang paghamak. Nagsimula ang protesta dahil sa nakamamatay na alon na sanay naiwasan kung hindi nagsalita ng hangal ang mga politiko sa Indonesia. May nagsabi, "Huwag ninyo kaming ihambing sa karaniwang tao." May isa pang nilait ang mga humihingi ng pananagutan. Tinawag silang pinakabobo sa mundo. Parang hayagang ipinahayag ng nagaharing elite ang kinatatakutan na ng maraming Indones na ang demokrasya ay hindi na tungkol sa mga tao, kundi tungkol na sa mga makapangyarihan. Sa core, ang pag-aalsa sa Indonesia ay hindi lang tungkol sa libreng pagkain, buwis, o tiwaling politiko, kundi sa mas malalim na issue, hindi pagkakapantay-pantay. Sa loob ng maraming taon, ang gitnang uri sa Indonesia ay paliit ng paliit, nadudurog sa pagitan ng tumataas na gastusin at hindi gumagalaw na sahod. Kahit pinagmamalaki ng gobyerno ang pagbuti ng Gini coefficient, mas mahirap pa rin ang tunay na sitwasyon. Patuloy pa ring nakararanas ang Indonesia ng ilan sa pinakamataas na antas ng hindi pagkakapantay-pantay sa Timog Silangang Asya. Isiniwalat ito ng isang ulat mula sa Oxfam. Pang-anim ang Indonesia sa mundo sa hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. 4 lang sa pinakamayayamang tao ang may hawak ng mas maraming yaman kaysa sa pinagsamang yaman ng 100 milyong pinakamahihirap na Indones. Para sa mahihirap, araw-araw ay pakikibaka, mababang sahod, ditiyak na trabaho, at lalong paglubog sa kahirapan dahil sa taas ng presyo. Marami pa rin ang di nakakakuha ng edukasyon dahil sa mataas na bayarin at sistemikong hadlang.
Kahit ganoon, mapayapa pa ring nagpoprotesta ang mga tao, hinihiling na bawiin ang bagong batas ng pambansang sandatahang lakas ng Indonesia. Bawasan ang buwis sa ari-arian at tanggalin ang bagong allowance sa pabahay. Nagmartsa at nagtipon sila. Malakas ang galit pero kontrolado. Pero may sumunod na insidenteng nagpasiklab at nagbago ng protesta. Naging kilusan ito. Noong Agosto 27, naganap ang mga protesta sa Kanlurang, Kalimantan. Nagmartsa ang mga estudyante mula sa Universidad ng Tanjungpura papunta sa regional na parlamento. Hinihiling na itigil na ang housing allowance para sa mga mambabatas. Sa una, mapayapa ang demonstrasyon. Ngunit pagkatapos ay nagpakawala ng tear gas ang mga pulis. Nagkaroon ng kaguluhan pagkatapos nito. 15 nagpoprotesta ang inaresto. Ngunit pinalaya rin sila makalipas ang 2 araw matapos pumirma ng pangakong hindi na nila ulitin ang kanilang ginawa. Sa ngayon, karamihan ng protesta ay mula pa rin sa estudyante at unyon ng manggagawa. Galit din ang ibang bahagi ng Indonesia sa parlamento pero hindi pa lumalabas sa kalsada. Nagbago ito noong Oktubre 28. Sa Jakarta, nagmartsa ang mga nagpoprotesta sa pambansang parlamento. Noong una, maayos ang lahat. Pero lumala ang tensyon ng may estudyanteng nagtangkang pumasok sa gusali at may naghagis ng bagay sa pulis. Tumugon ang mga pulis sa tanging paraan na alam nila. Hindi sa pamamagitan ng pag-uusap, kundi gamit ang tear gas, high pressure na water cannon at rubber bullets. Imbes magkanya-kanya, mas nagalit pa ang mga tao. Umabot ang sagupaan mula Parliament Complex hanggang Shopping District, Expressway at linya ng tren. Bumagsak ang pampublikong transportasyon. Isinara ang istasyon ng Panmera at Tanah Abang at inaresto ang daan-daang estudyante. Ang mga nakatakas ay naghahanap ng kanlungan sa Angola Protestant Christian Church. At dumating ang sandali na magbabago ng lahat. May pulis na sasakyan na nakasagasa ng rat-hailing service driver sa Jakarta. Si Afan Kurniawan ay 21 taong gulang lamang nang iulat makalipas ang ilang oras na siya ay namatay. Inatake ng nagpoprotesta ang pulisya. Nasa gitna ng kaguluhan si Afan Kurniawan, 21 anyos na ohol driver. Hindi siya nagpoprotesta. Naghatid lang siya ng order doon. Noong oras na iyon, tinawag na ng pulisya ang Mobile Brigade Corps, BRIMOB, ang paramilitaryong taktikal na unit ng pambansang pulisya. Si Alafan ay nasa maling lugar sa maling oras. Habang nagpapatuloy ang protesta, bumilis ang takbo ng BRIMOB Armored 4x4 sa gitna ng tao at nasagasaan si Afan. Huminto saglit ang sasakyan at napasinghap ang mga tao. Sinubukang tumayo ni Afan, pero habang nire-record siya ng libu-libong cellphone, biglang inapakan ng driver ng BRIMOB ang silinyador. Nadaanan ulit si Afan ng armored na sasakyan bago agad umalis. Hindi talaga siya nagkaroon ng tsansang makaligtas. Mabilis kumalat ang video online at sa buong bansa sa loob ng ilang oras. At pagsapit ng susunod na araw, hindi na muling magiging katulad ng dati ang Indonesia. Nagdulot ng malawakang kaguluhan sa bansa ang pagkamatay ni Afan. Marahas ang mga protesta sa bawat lungsod. Mahigit 10 tao pa ang namatay sa mga sumunod na araw. Sinilaban din ang mga istasyon ng pulis at gusali ng regional na parlamento. Ninakawan ang mga bahay ng politiko, lalo na ang mga nangutya sa nagdurusa. Hindi na lang basta nagpoprotesta ang Indonesia. Nag-aaklas na ito. Noong Agosto, 20 inilibing si Afan Kurniawan. Sinamahan ng daan-daang ojol driver ang kabaong niya sa Sukabumi. Ang mga berdeng jacket nila ay tila ilog ng lungkot at galit. Nang matanto ng gobyerno ang posibleng gulo sa libing, ipinadala nila ang hepe ng pulisya ng Jakarta. Hindi mo na kailangang maging henyo para maintindihan yon. Halos nagdulot ng kaguluhan sa libingan nang makita ang kinatawan mula sa parehong puwersang pumatay kay Afan. Ang sumunod ay matinding damage control. Lumabas sa telebisyon si Pangulong Prabowo at nagpahayag ng kalungkutan sa pagkamatay ni Afan. Binigyan pa ng gobyerno ng bahay ang pamilya ni Afan. Pero wala na sa kanilang kontrol ang kwento. Kinabukasan, nagkaroon ng malalaking protesta sa buong bansa at may mga nasunog na gusali. Sa isang insidente, 3 tao ang natrap sa loob at namatay dahil sa apoy. Agad ang naging reaksyon ng publiko. Nilusob ng mga estudyante mula sa universidad ang punong himpilan ng pulisya sa Jakarta. Hinihiling ang pagbibitiw ng hepe. Noong Oktubre 31, naging personal ang galit ng mga tao. Nilusob ng mga tao ang bahay ng kalihim ng pananalapi at ninakaw ang electronics, alahas at basketball ring. Sa parehong araw, pinuntirya nila ang mambabatas na tinawag na pinakabobo sa mundo, ang mga nagpoprotesta. Nilimas ang bahay niya at binasag ang sports car niya na live na ipinakita sa TikTok para sa milyon-milyong viewers. At hindi lang mga politiko ang tinarget. Pati mga sikat na personalidad, hindi rin pinalampas. Ang aktor na si Surya Atama
Sinalakay ang kanyang mansyon, nawala ang kanyang mga pinakaiingatang gamit, at ninakaw pa ang kanyang 12 pusa. Ang tugon ng gobyerno, hindi pagkakasundo, kundi panunupil. Dahil sa krisis, kinansela ni Pangulong Prabowo ang biyahe niya sa China at bumalik sa Jakarta. Inanunsyo niyang isusuko ng mga mambabatas ang housing allowance at benepisyo. Ngunit kaunti lang ang naidulot nitong ginhawa. Inatasan ni Prabowo ang militar at pulis na kumilos agad. Inaprubahan ng hepe ng pulisya ang paggamit ng rubber bullets at non-lethal na armas laban sa mga anarkistang pumasok sa mga police base at dormitoryo. Pagsapit ng Setyembre 1, 6 ang kumpirmadong patay sa kaguluhan at 20 ang nawawala. Pagkatapos nito, may nagbago. Dahil sa takot sa marahas na aksyon ng pulisya at militar, umatras ang All Indonesian Student Executive Board o All Indonesian Student Executive Board sa planong malawakang protesta. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, tumahimik ang mga protesta sa gitna ng kaba. Akala ng gobyerno ay natigil na ang mga protesta at ayos na ang lahat. Ang Pangulo ng Indonesia, na nagmamadaling bumisita sa China, ay inilipat ang iskedul ng kanyang pagbisita at nagtungo sa China para sa kanilang parada ng tagumpay noong 3 ng Setyembre, 2025. Ang katahimikan sa kalsada ay hindi ibig sabihin tapos na ang kaguluhan o sumuko na, kundi pagtipon muli ng lakas. Noong araw ding iyon, naglabas online ng manifesto ang Koalisyon ng Estudyante, Unyon ng Manggagawa, at digital na aktivista bilang panawagan ng pagkakaisa. Tinawag nila itong 17 plus 8 na kahilingan bilang pag-alala sa ika-17 ng Agosto, Araw ng Kalayaan. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng $64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Well, kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa homepage mo na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Hindi ibig sabihin na lahat kailangan mag-umpisa ng sariling channel. Pero kung naisip mo nang magsimula ng YouTube channel o isang faceless na YouTube channel tulad nito, ngayon ang tamang panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon sa mga creator araw-araw. At mas pinupush nito ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Marami sa inyo ang nagtatanong kung paano magsimula at magpalago ng channel. At madalas naming natatanggap ang mga tanong na ito sa email. Kaya napagpasyahan naming ilagay lahat ng YouTube tips namin sa isang libreng training bootcamp. Kaya kung isa ka sa mga interesado na magsimula ng sarili mong YouTube channel, maaari kang mag-sign up para sa bootcamp na ito sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa screen na sign up now. Dahil hindi tulad ng YouTube video, parang Zoom call ang bootcamp kaya hanggang 100 tao lang pwede. Balik tayo sa video. Mula sa dalamhati, naging galit at ito'y humantong sa 25 kahilingan. Isang plano ng pagbabago. Malinaw ang mga kahilingan. Para sa Pangulo, i-pull out ang militar mula sa buhay sibilyan, tapusin ang kriminalisasyon ng mga nagpoprotesta, at magsagawa ng isang independenteng investigasyon sa pagkamatay ni Afan Kunewan, Umar Amruddin, at iba pang napatay noong panahon ng crackdown. Ayon sa Department of Public Relations, dapat itigil ng House of Representatives ang pagtaas ng sweldo, allowance, at kansilahin ang bagong benepisyo at pensyon. Ipakita sa publiko ang budget at bigyan ng kapangyarihan ang Anti-Corruption Commission na imbestigahan ang abusadong mambabatas. Sa mga partidong pampolitika, disiplinahin ang aroganting miyembro at ipakita ang malasakit sa tao. Magdialogo sa estudyante at civil society. Sabi ng pulisya, palayain ang lahat ng nakakulong at itigil ng mga nagpoprotesta ang karahasan. Kasuhan din ang mga kumander na nag-utos nito. Sa militar, bumalik sa kampo, huwag umaktong pulis, at huwag makialam sa buhay sibilyan. Sa mga ahensya ng ekonomiya, siguraduhin ang disenteng sahod ng guro, health worker, driver, at manggagawa. Iwasan ang tanggalan, makipag-usap sa unyon para ayusin ang outsourcing at sahod. Hindi ito bulong, kundi sigaw ng kahilingan mula sa lansangan ng Jakarta, Surabaya, Makassar, at Medan. Gusto ng tao ng mabilis na aksyon. Ngunit hindi doon natapos ang 17 plus 8 na kilusan. Maliban sa mga urgent na kahilingan, naglabas sila ng 8 reforma na dapat matapos sa loob ng 1 taon. 1. Linisin ang parlamento. 2. Reformahin ang mga partido. 3. Gawing mas makatarungan ang buwis. 4. Ipasa ang batas kontra korupsyon na may pagsamsam ng ari-arian. 5. Gawing makatao at profesional ang pulisya. 6. Ibalik na sa mga kampo ang militar ng tuluyan. 7. Palakasin ang independenteng tagamasid, ahensya ng karapatang pantao, at ayusin ang mga patakaran sa ekonomiya at paggawa.
Pagsapit ng Setyembre, hindi na lang sa Alafan o kasakiman ng nasa parlamento umiikot ang kilusan. Umuugong ngayon ang mga kalsada ng Jakarta sa sigaw ng mga estudyante, aktivista, at malalakas na unyon ng manggagawa. Pinangunahan ng koalisyon ng mga unyon ng manggagawa at partido ng manggagawa. Nagtipon ang mga nagpoprotesta sa kabisera bitbit ang listahan ng mga kahilingan. Nangunguna sa listahan ang pagtigil ng outsourcing. Matagal nang naipit ang milyon-milyong Indones sa sistemang kinuha sila ng mga kumpanya sa third-party na ahensya gamit ang panandaliang kontrata na nagkakait ng proteksyon, katatagan at dignidad. Hiniling nilang itigil ito. Nanawagan din sila para sa mas mataas na minimum na sahod, pagpapatigil ng malawakang tanggalan, at mga reforma sa buwis sa paggawa na hindi patas na nagpapabigat sa mga manggagawang hirap ng mabuhay. Hindi lang Jakarta ang ganito. Sumiklab din ang mga katulad na protesta sa iba pang mga lungsod sa buong bansa. Isang alon na nagpatunay na hindi lang ito kilusan ng kabisera. Lumabas sa telebisyon si Pangulong Prabowo na may ingat at balanseng mensahe. Inihayag niya na pumayag ang parlamento na bawasan ang housing allowance at gastos sa mga biyahe abroad. Ngunit tahimik siya tungkol sa pagwawasto ng batas para sa Indonesian National Armed Forces. Nangako pa nga siya ng investigasyon sa pagpatay kay Afan at tiniyak na mapapanagot ang mga responsable. Malinaw ang babala niya. Igagalang ng pamahalaan ang mapayapang pagtitipon. Pero ang pandarambong at kaguluhan ay ituturing na terorismo at pagtataksil sa bayan. Matindi ang utos niya sa pulisya at militar. Gumawa sila ng matinding hakbang laban sa pagsira ng pampublikong pasilidad at pandaramabong sa mga bahay at sentrong pang-ekonomiya. Mahigit 3,000 ang naaresto, daan-daan ang sugatan at hindi bababa sa 20 ang nawawala sa buong bansa. Tear gas at rubber bullets ang umalingaw-ngaw sa lungsod ng Bandung nang magulo ang mga protesta malapit sa 2 universidad. Lumalala ang pangamba sa mundo. Nanawagan ang United Nations ng independiyenteng investigasyon sa umano'y labis na puwersa. Inakusahan ng Human Rights Watch ang mga autoridad ng Indonesia ng pagiging iresponsable sa pagtawag sa mga protesta bilang pagtataksil. Pinaalala nito sa mundo ang madugong kasaysayan ng Indonesia sa paggamit ng labis na puwersa laban sa mga mamamayan nito. Naglabas ng travel warnings ang mga embahada mula United States, Australia, France at Canada. Pinayuhan ang mamamayan na iwasan ang kalsada at mataong lugar. Ang Indonesian diaspora sa Australia, Japan, Germany at iba pa ay hayagang nagprotesta sa mga bansang ito. Dala ang 17 plus 8 placard na sumusuporta sa kanilang mga kababayan. Nag-reshuffle ng gabinete ang Pangulo ng Indonesia. Pinalitan ng 5 ministro matapos ang mga marahas na protesta. 5 ministro, kabilang ang Finance Minister na dating Executive Director ng International Monetary Fund, ang natanggal sa trabaho. Ang International Monetary Fund at World Bank Managing Director, pati si Budi Gunawan, Coordinating Minister sa Politika at Seguridad. Pinili ni Prabowo ang Chairman ng Deposit Insurance Corporation bilang kapalit ng matagal ng Finance Minister ng Indonesia. Tinanggal din ni Prabowo ang mga ministro ng kooperatiba, kabataan at esports, at ang ministro para sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa. Hindi pa tiyak ang pananampalataya ng bansa dahil hindi pa handa ang mga tao magtiwala sa gobyerno at mga pangako nito. Ang dating matitinding protesta ay unti-unting humupa. Sinabi kong nakakabaliw dahil pati embahada ng Estados Unidos at iba pa ay naglabas ng babala. Pansamantalang itinigil ng TikTok ang live streaming para maiwasan ang digital na kaguluhan. Sa kabila ng 100 milyong Indonesianong gumagamit, at ito ang galit ng isang bansa na may 200 at 80 milyong tao sa mahigit 17,000 isla. Sa katunayan, pati ang Bali ay hindi nakaligtas. Naging larangan ng labanan ang isla ng mga turista at templo ng salakayin ng mga estudyante at online na driver ng motorsiklo ang himpilan ng pulisya. Marami ang nagtatanong kung may panlabas na puwersang nagsimula ng mga protesta gamit ang galit ng publiko sa pamahalaan. Sa mga nakaraang taon, sinubukan ng Indonesia na makipagkaibigan at makipag-ugnayan sa parehong Estados Unidos at China. Gayunpaman, totoo na ang pagkiling ng Indonesia sa mga pamumuhunan mula sa China at mga pagbisita ng Estado ay nagpapakita na mas pro-China ang kasalukuyang pamahalaan. Ito ay itinuturing na isang estratehikong kahinaan para sa Amerika at iba pang mga bansa. Unang bilateral na pagbisita ni Pangulong Prabowo sa ibang bansa ang China. Nagresulta ito sa mga kasunduan sa pagitan ng China at Indonesia na nagkakahalaga ng hanggang 10 bilyon na pangunahing nakatuon sa berdeng enerhiya at teknolohiya. Noong 2022, hindi pinayagang makapasok sa United States si Pangulong Prabowo dahil sa alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao.
Kaugnay ito sa panahon niya sa Special Forces Unit ng Indonesia na KOPASIS, na naging dahilan ng kanyang sapilitang pagkatanggal sa militar noong 1978. Inalis ang pagbabawal matapos italaga ni dating Pangulong Joko Widodo si Subianto bilang Defense Minister ng Indonesia at maimbitahan siya sa Washington noong 2020. Unang administrasyon ni Trump pagkatapos ng China, pumunta si Subianto bilang Pangulo sa Washington noong Nobyembre 2024 bilang ikalawang opisyal na bisita. Ipinapakita nitong mahalaga ang Indonesia hindi lang sa rehiyon, kundi pati sa China at United States. Ang Indonesia ay nasa pagitan ng Indo-Pasipikong karagatan, kumokontrol sa mahalagang rutang pangkalakalan. Ang kipot ng Malacca, ang kipot ng Sunda, kung saan dumadaan ang karamihan sa transportasyon ng Silangang Asya. Para makontrol ang South China Sea, napakahalaga ng mga daanang ito. Maganda ang relasyon ng Indonesia sa mga malalaking kapangyarihan, kaya mababa ang tsansa ng panlabas na panghihimasok. Anuman ang nangyayari sa Indonesia, kasalanan at pagkukulang ito ng mga patakaran ng gobyerno. Malinaw na pinatutunayan ng mga numero ang nakita natin. Ano ang susunod? Magtatagumpay kaya ang Pangulo sa pagsalba ng rehimen? Posible pa bang magkaroon ng kudeta tulad ng sa Nepal, Sri Lanka at Bangladesh? Panahon lang ang makakasagot.